Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaang mula sa Diyos, mula po sa amin dito sa Brazil. Kami pong mga kasamahan ni kapatid na Sander ay bumabati po kami ng happy 22nd Sabbath anniversary kay kapatid na baby Mertalia, ang nanay po nila, at si kapatid na Janice Mertalia, kapatid na Edrich Mertalia, at kapatid na Ivory Mertalia. Mga kapatid, salamat po sa Panginoon sa tulong at awa niya. Kayo po ay nakapananatili sa loob ng ating pagsasama-sama sa pagsunod sa aral ni Kristo, makalipas po ang 22 taon. Mga kapatid, mahaba-haba na rin pong panahon yon na inyo pong inilagi sa ating pagsasama-sama, at sana sa tulong po at sa awa ng Panginoon ay masasabi po nating mas agresibo tayo ngayon sa pagnanasa po nating magawa natin ang mga bagay na ikinalulugod ng Diyos dahil sa patuloy na pagde-develop ng karunungan na nadadagdag sa atin upang atin pong matutunan sa ating mga paglilingkod sa Panginoon. Dahil natatandaan ko yung sinasabi ng kapatid na Daniel noon, pagka ang kwento mo lang lagi nung araw, para bang ngayong araw, wala ka lang ibang maikwentong mas maganda dun sa nagawa mo noong nakalipas na araw. Kasi yun po ang talagang dapat na maging kalakaran, yung sinasabi ni Pablo sa 2 Korinto sa 4:16. Basahin po natin ang nakasulat. Kaya nga, hindi kami nanghihimagod. Kita nyo mga kapatid, ano? Hindi tayo dapat manghimagod. Alam naman natin kung saan tayo dapat hindi manghimagod sa paggawa ng mabuti, di ba? Hindi kami nanghihimagod, sabi niya, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay lumalakas sa araw-araw. So, yun pala ang isang bagay na dapat nating binabantayan na nagde-develop sa atin habang tayo po ay tumatagal sa loob ng Iglesia ng Diyos. Napatanda man tayo ng patanda at pahina yung ating lupang katawan, pero yung pagkataong loob natin dapat nababago yon o lumalakas sa araw-araw. Ibig sabihin, yung kalooban mo lalong tumatatag, yung kalooban mo na doon nang gagaling yung pagnanasang gumawa ng kalooban ng Panginoon, lalo po siyang nagiging masigla sa paggawa, mga kapatid. Minsan kasi merong kaisipan na, ba't wala po kayo sa pagkakatipon? Ay naku iho, ilampung taon na akong dumadalo ng pagkakatipon. Pwede na ako mag-retire. Hindi po ganon mga kapatid. Mali sa Biblia yun. Sa Biblia po, ang retirement, pagka tayo po ay pagpapahingahin na po ng Panginoon, ano po. Pero habang tayo po'y pinapahiram niya ng buhay at lakas, pagsikapan po nating, lalo po nating mapagbuti ang ating mga paggawa. At napakaganda po nun mga kapatid. Natutunan natin sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan ang pagsasanay ng kabanalan. Gusto mong guminhawa sa lahat ng bagay, bumuti ang katawan mo, guminhawa ang kaluluwa mo, sumunod ka sa utos ng Diyos. At wala tayong dapat na ipinepwera. Siguro, nakalipas, merong mga puntong alam nating dito, sabit pa tayo. Pagtulong-tulungan po natin, ipanalangin natin sa Diyos, magawa natin. At mararamdaman po natin yon mga kapatid. Napakalapit ng Diyos. Sa bawat pagkakataong kailangan natin siya, sa bawat pagkakataong tatawag tayo sa Kanya, mararamdaman mo po yon, yung ginhawa ng loob. Pagkatapos mong maidaing yung gusto mong idaing sa Kanya, kung sa puso mo, alam mo naman sa konsyensya mo, wala ka namang nasang hindi sumunod sa Kanya kung nagkukulang ka man, at sinisikap mong to the detail ng alam mo at natututunan mo, ay masunod mo po. Yan po ang dahilan kaya binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong humaba pa ang buhay, makapagpatuloy pa, mga kapatid, para lalo nating ma-perfect, mapagbuti, yun pong ating mga paglilingkod sa Panginoon. At salamat po sa Diyos sa inyo pong pagpapahintulot at hindi kayo, wala akong nararamdamang na alamang reklamo.
na nandito po yung anak ninyo kasama namin dito sa paglilingkod at dito na po niya ginugugol ang kanyang buhay. Salamat po sa Diyos mga kapatid, lalo na po sa mga magulang ni kapatid na Sander. At yung isa naman ninyong anak nandun din sa kabilang dako ng Brazil, ano po. At sana pagpalain po kayo ng Diyos, ingatan kayong palagi, at kaawaan kayo, mga kapatid, sa lahat ng paraang ikabubuti po ninyo. Para nang sa ganon, ang buhay na ito ay ma-enjoy natin sa isang maligayang paglilingkod sa Diyos, sa pagpapakaligaya natin sa Panginoon na tumawag sa atin at nagbigay ng maliwanag na pagkaunawa ng dahilan ng ating pagkakalikha at pagkakatawag sa loob ng iglesia. Sana makapanatili po kayo hanggang wakas. Happy 22nd Sabbath Anniversary po. Nawa ay pagpalain po kayo palagi ng Panginoon. Magandang araw po.